Mahirap ang buhay minsan. Sa bawat hakbang na ating tinatahak, tila ba may mga pagsubok na laging sumusubok sa ating katatagan. Ang mga unos na ito ay maaring dumating sa iba't ibang anyo, problema sa trabaho, sa pamilya, o sa ating personal na buhay. Ang mga ito ay parang mga bagyo na walang tigil sa pag-ulan ng mga pagsubok at hamon. Parang may malakas na bagyo sa paligid natin. Ang mga alon ng problema ay tila ba walang katapusan, at ang mga ulap ng pag-aalala ay nagdidilim sa ating mga araw. Sa gitna ng mga ito, madalas tayong nakakaramdam ng panghihina at kawalan ng pag-asa. Ang mga unos na ito ay nagdudulot ng takot at pangamba, na para bang tayo ay nilalamon ng kadiliman. Natatakot tayo, nag-iisa, at hindi alam ang gagawin. Sa bawat patak ng ulan, sa bawat pag-ihip ng hangin, nararamdaman natin ang bigat ng mga pagsubok. Ang mga sandaling ito ay nagiging mga pagkataon ng pag-aalinlangan at panghihina ng loob. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang liwanag na nagmumula sa ating pananampalataya. Pero kahit sa gitna ng mga bagyo, may pag-asa. Kasama natin ang Diyos. Hindi niya tayo iiwan. Ang kanyang presensya ay nagbibigay sa atin ng lakas at tapang upang harapin ang anumang unos. Ang kanyang mga salita ay nagiging gabay at liwanag sa ating landas, na nagbibigay sa atin ng pag-asa at kapayapaan. Makakahanap tayo ng kapayapaan, dahil alam natin na mas malakas ang Diyos kaysa sa kahit anong bagyo. Siya ang ating kanlungan. Sa kanyang mga bisig, natatagpuan natin ang kapahingahan at katiyakan. Ang kanyang pagmamahal ay nagiging sandigan natin sa bawat pagsubok na ating hinaharap. Sa kanyang presensya, natutunan nating magtiwala at magpatuloy. Siya ang nagbibigay sa atin ng lakas para magpatuloy. Ang kanyang mga biyaya ay nagiging inspirasyon upang hindi tayo sumuko. Sa bawat hakbang, sa bawat paghinga, nararamdaman natin ang kanyang gabay at pagmamahal. Ang ating pananampalataya sa kanya ay nagiging sandigan ng ating lakas at pag-asa. Sa kanyang presensya, natutunan nating harapin ang bawat unos ng may tapang at tiwala. Kapag nahihirapan tayo, madaling magduda sa ating pananampalataya. Iniisip natin kung nasaan ang Diyos, parang gusto na lang nating sumuko. Pero ang mga pagsubok na ito ang nagpapatibay ng ating pananampalataya. Tulad ng isang muscle na lumalakas kapag ginagamit, lumalakas din ang ating pananampalataya kapag nagtiwala tayo sa Diyos sa oras ng kahirapan. Nangako, siyang kasama natin siya, palagi. Sa bawat hakbang na ginagawa natin sa gitna ng pagsubok, natututo tayong magtiwala at umasa. Ang mga hamon sa buhay ay hindi lamang mga hadlang, kundi mga pagkakataon upang lumago at maging mas matatag. Ang bawat luha, bawat pagod, at bawat pag-aalinlangan ay nagiging bahagi ng ating kwento ng tagumpay. Sa bawat pagbangon mula sa pagkadapa, natututo tayong maging mas matapang at mas matibay. Ang pananampalataya ay hindi lamang tungkol sa paniniwala sa mga magagandang bagay, kundi pati na rin sa pagtitiwala sa gitna ng unos. Kapag ang lahat ay tila nagdidilim, ang pananampalataya ang nagsisilbing ilaw na gumagabay sa atin. Ang mga pagsubok ay hindi tanda ng kahinaan, kundi patunay ng ating kakayahang harapin ang anumang hamon. Sa bawat pagsubok, natututo tayong magtiwala sa plano ng Diyos, at manalig na may mas magandang bukas na naghihintay. Huwag nating kalimutan na ang bawat pagsubok ay may layunin. Ang mga ito ay mga hakbang patungo sa ating paglago at pag-unlad. Ang mga hamon ay nagbibigay sa atin ng pagkakataong mas makilala ang ating sarili at ang ating pananampalataya. Sa bawat pagkakataon na tayo ay nahihirapan, tandaan natin na hindi tayo nag-iisa. Ang Diyos ay laging nandiyan, handang gabayan at palakasin tayo. Kaya sa tuwing tayo ay naharap sa mga pagsubok, huwag tayong panghinaan ng loob. Bagkus, gamitin natin ang mga ito bilang pagkakataon upang lumago at maging mas matatag. Ang pananampalataya ay hindi lamang isang salita, kundi isang buhay na patunay ng ating pagtitiwala sa Diyos. Sa bawat hakbang, sa bawat pagsubok, tandaan natin na tayo ay hindi nag-iisa. Ang Diyos ay kasama natin palagi. Maraming kwento sa Biblia tungkol sa mga taong naharap sa pagsubok.
Isipin natin si David, na lumaban sa isang higante. Isipin natin si Esther, na kinailangang maging matapang para iligtas ang kanyang mga kababayan. Kasama nila ang Diyos. Tinulungan niya sila sa kanilang mga pagsubok. At tutulungan din niya tayo. Tinutupad niya palagi ang kanyang mga pangako. Kilala natin ang mga taong dumaan sa matinding pagsubok pero nanatiling matatag ang pananampalataya. Hindi sila sumuko sa Diyos. At hindi rin sila pinabayaan ng Diyos. Ang kanilang mga kwento ay nagpapaalala sa atin na laging kasama natin ang Diyos. Binibigyan niya tayo ng lakas kapag tayo ay mahina. Binigyan niya tayo ng pag-asa kapag tayo ay natatakot. Sa bawat hakbang ng kanilang paglalakbay, ang kanilang pananampalataya ang naging gabay at lakas. Sa kabila ng mga unos at bagyo ng buhay, hindi sila natinag. Ang kanilang mga kwento ay hindi lamang mga simpleng salaysay, kundi mga patunay ng walang hanggang pagmamahal at biyaya ng Diyos. Ang mga taong ito ay nagpakita ng hindi matitinag na tiwala sa Kanya, kahit na sa pinakamadilim na bahagi ng kanilang buhay. Isipin natin si Maria, isang ina na nawala ng anak sa isang trahedya. Sa kabila ng sakit at lungkot, hindi siya bumitaw sa kanyang pananampalataya. Araw-araw, siya ay nanalangin at humingi ng lakas sa Diyos. At sa bawat araw na lumilipas, naramdaman niya ang presensya ng Diyos na nagbibigay sa kanya ng kapayapaan at pag-asa. Ang kanyang kwento ay isang paalala na sa bawat pagsubok, mayroong liwanag na nagmumula sa ating pananampalataya. Gayon din si Juan, isang magsasaka na nawala ng kabuhayan dahil sa matinding bagyo. Sa halip na mawalan ng pag-asa, siya ay nagpatuloy sa kanyang pananalig. Sa bawat butil ng palay na kanyang itinanim, kasama ang kanyang mga dasal at pag-asa. At sa huli, siya ay pinagpala ng masaganang ani. Ang kanyang kwento ay nagpapakita na ang pananampalataya ay hindi lamang nagbibigay ng lakas kundi pati na rin ng biyaya. Ang mga kwentong ito ay hindi lamang mga alaala kundi mga inspirasyon para sa ating lahat. Sa bawat pagsubok na ating hinaharap, tandaan natin na hindi tayo nag-iisa. Ang Diyos ay laging nandiyan, handang magbigay ng lakas at pag-asa. Sa bawat hakbang ng ating buhay, kasama natin siya, nagbibigay ng gabay at pagmamahal. Ang ating pananampalataya ang ating sandigan, ang ating liwanag sa gitna ng dilim. Kaya't huwag tayong mawalan ng pag-asa, sapagkat ang Diyos ay laging nandiyan, kasama natin sa bawat hakbang ng ating paglalakbay. Ang pagkakaroon ng pananampalataya ay hindi nangangahulugan na mawawala ang ating mga problema. Ibig sabihin nito, alam natin na kasama natin ang Diyos sa bawat bagyo. Binibigyan niya tayo ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Maari tayong magtiwala sa Kanya, nagagabayan niya tayo. Maari tayong magtiwala sa Kanya na bibigyan niya tayo ng lakas. Hindi tayo nag-iisa. Mahal na Diyos, salamat po dahil lagi kayong kasama ko. Bigyan po ninyo ako ng lakas kapag ako ay mahina. Tulungan po ninyo akong magtiwala sa inyo, kahit na ako ay natatakot. Gabayan ninyo po ang aking mga hakbang at pakalmahin ang aking puso. Amen.